Dumating ako dito sa Seattle, March 9, 1962. Wala akong kasama. Ayon ay buntis pa ako noon sa panganay ko. Kaya napakalungkot at dumating ako sa isang pamilya. Tawa ko wala dito dahil sa barko. Ngayon, ang nagsalubong sa akin sa napakalungkot dahil hindi ko sila kilala. My husband and I were petitioned by my daughter. When we are about to go, my husband had a massive heart attack and he died then and there. So I came to America alone. Sad, lonely, homesick. So, dumating ako sa sa kanilang bahay. Umiyak na lang ako. Walang asawa. Mag-isa pa ako sa kwarto. Kaya napakalungkot ng buhay ko dito. The problems of seniors coming to America is that they become homesick because of isolation from their families. Kaya napakalungkot. Inisip ko palagi kung kakain ako mag-isa. Sabi ko, buhay ko, habang buhay ko na ito, na mag-iisa at magkain. Good thing, we discovered IDIC. We learned that IDIC is composed of Filipino seniors. And I met my former teacher there. We became very happy together. 1997, nag-member ako sa Filipino-American Widows of Washington. And then, at that time din, nag-member ako ng IDIC. Pinakamahalaga sa akin yung together with my friends. The elders here are well loved. I would say I'm only been here for about a year and a half. And you have food bank, you have food for lunch, and you have fitness program, the IDIC. I mean, what else do you want? Nakikita ko ang daming na-improve dun sa mga katawan nila. Kaya minsan nga kahit nawala akong tulog from work, sabi ko, kaya ko ba ka to? Pero pag nag-umpisahan na, makikita ko yung mga tuwa nila, biglang tatawa. Nandoon yung talagang makita mong gumalaw. Sabi ko, I think this is my passion. Kasi sabi ng anak ko, ano ba yung nakukuha mo dyan pera? Sabi ko, hindi to about money. It's about my passion, my happiness. Kasi kaligayahan kong makita sila na sa edad nilang ganun, 80 years old, 70 years old, tapos gumigiling-giling pa. Meron pa nga dyan talagang bumababa pag sumayaw eh. Tapos, dito sa mundo, kapag tumatanda ang tao, nawawalan na ng kwenta. Kapag imbis na makatulong, sila na ang nangangailangan ng tulong. When I am at IDIC, we are all smiling, laughing, and chatting with each other. Masaya ng buhay ko dahil mga kaibigan ko, masaya. We can go someplace. Kahit anong gagawin, basta nasa grupo ako, masaya ako. alam mo, siguro kaya dumadaming pumupunta. Kasi yung naibibigay ng programa at saka naibibigay ng IDIC dun sa tao, ang dami eh. Kasi yung line dance is free. Enhanced fitness is free. Ang ating lunch is free. Tapos meron pa tayong food banks. Saka maghahanap niyan. Had I not found IDIC, I would think I would be miserable. It adds to my mental health. It's a big thing for the elderly. Every day na nagpupunta sila yung saya, yung iba yung naibibigay sa programa na to. Kung hanggang maari lang kaya mong ponduhan, marami kang mapapasaya, marami kang mababagong buhay sa mga seniors natin na nakatira dito sa Seattle. Kaya nga mapasalamat ako sa lahat ng nagbibigay sa IDIC. Nagpapasalamat ako at ako'y nakikinabang sa lahat-lahat. Sana pagpatuloy nyo
ang mga suporter nyo sa amin. Marami pong salamat sa lahat sa inyo. IDIC natin na lugar parang maliit na sa lahat na pumupunta. Kasi they're having a lot of benefits from enhanced fitness, from line dancing, ballroom dancing, lunch, and food bank. Kaya hopefully, pray natin yan na sana may makarinig. Kawawa ang matatanda. Pero dito sa IDIC, nakita namin kung paano pinahahalagahan ang matatanda. Minamahal kami. Ginagalang kami. At tinutulungan kami sa lahat ng aming problema. Kaya salamat sa Panginoon. At salamat sa lahat na nakaisip magtatag nito. Ang matatanda na makakarating dito magiging maligaya at hahaba ang buhay na katulad ko. Mula 1995 hanggang ngayon member pa ako ng IDIC. At hanggang sa akin nakalalakad at kaya ko pa ang katawan ko, pupunta ko at maglilingkod ako dito sa IDIC.